At ngayon ay pag-uusapan natin ang mga common questions ng Philippine Immigration pag tayo ay umaalis ng ibang bansa o dito sa abroad. Yon, lalo na kung ang hawak nating visa ay visit visa or tourist visa. Sa mga hindi nakakaalam mga bay, kahit mayroon na tayong visa, plane ticket, hotel booking, or invitation letter, ay hindi pa po ito 100% na makakalabas tayo ng bansa. Kasi dadaan pa tayo sa Philippine Immigration. Tapos i-check nila yung ating mga documents. Tapos i-interviewin nila tayo. Tapos sila na mismo yung magdi-decide kung karapat dapat ba tayong makalabas ng bansa. Yon. Magandang araw mga bay, kumusta? Sana ay okay kayo at welcome ulit sa panibago na naman nating vlog. Araw na naman ng Sabado mga bay, day off na naman natin. Wow, hindi natin sayangin ang ating day off mga bay, lalo na ngayon na maganda ang temperature natin dito. Medyo hindi masyadong nagpapakita kanina ang haring araw mga bay ba, medyo makulimlim, murag daumdum ba o sa Bisaya pa. O yun. So ngayon pala ay pag-uusapan natin ang mga common questions ng Philippine Immigration pag tayo ay lalabas ng bansa papunta dito sa abroad, lalo na kung ang hawak mong visa ay tourist visa or visit visa. So sa mga hindi nakakaalam mga bay, hindi porket mayroon na tayong visa, mayroon na tayong plane ticket, mayroon na tayong hotel booking or invitation letter, ay hindi pa po ito 100% na makakalabas tayo ng bansa. Kasi dadaan pa po tayo sa Philippine Immigration doon sa loob ng airport. Tapos doon nila tayo i-interviewin, i-check yung mga documents natin. Tapos sila na mismo yung magdi-decide kung karapat dapat ba tayong makalabas ng bansa. Kaya malaking bagay mga bay na malaman natin or may kunti tayong kaalaman sa mga common questions nila, kasi siyempre mapaghandaan natin. So disclaimer lang mga bay, hindi po ako travel expert. Kumbaga isi-share ko lang sa inyo ang personal na experience ko, experience ng misis ko, mga kaibigan ko na successful din silang nakalabas ng bansa at napuntahan nila ang mga lugar sa abroad na gusto nilang mapuntahan or makita. So ngayon mga bay, umpisahan na natin. First question mga bay, saang bansa ba ang punta mo? Or anong bansa ba ang puntahan mo? Siyempre, sasagutin natin ang maayos mga bay. Dubai po ma'am, Dubai po sir, ganyan. Hindi na natin habaan ang ating sagot mga bay, kasi pag habaan ninyo ang inyong sagot, posibleng marami ding itatanong sa inyo ang immigration officer. Kung ano yung tanong nila sa inyo mga bay, yun lang din yung isasagot ninyo. Huwag na ninyong habaan pa. So next question mga bay, anong gagawin mo doon? So itong tanong na ito mga bay, depende ito kung anong visa ba ang hawak mo. Tourist visa ba o visit visa ba? Yon. So unahin muna natin mga bay. For example, yung hawak mong visa ay tourist visa. Yon, tapos tinatanong ka ng immigration officer na anong gagawin mo doon. So siyempre, sabihin mo sa immigration officer na magtutour po ako sir, magtutour po ako ma'am. Yon, ganyan. Huwag na ninyong habaan pa, magtutour po ako ma'am kasi bla bla bla, mayroon akong puntahan ganyan. Huwag na mga bay. Tapos next question nila mga bay, may itinerary of travel ka ba? O ano-anong lugar sa Dubai ang gusto mong puntahan? For example sa Dubai mga bay, dapat din kayong mag-research bago kayo pumunta sa isang lugar para malaman ninyo ba kung ano-ano bang mga lugar o mga tourist spots doon sa Dubai o Singapore kung saan kayo pupunta, para pag tinanong kayo ng officer na mga ganitong tanong ay masasagot niyo agad ng maayos. Kasi hindi maganda sa kanila mga bay pag sasagutin mo yung tanong nila na ay pagdating ko na lang po sa Singapore, pagdating ko na lang po sa Dubai ma'am, doon na lang po ako maghanap ng mga lugar kung saan ako gustong pumunta.
hindi maganda para sa kanila mga bay ang sagot na yan. Parang red flag kumbaga kung tawagin nila mga bay ba. Kaya ulitin ko, mas maganda mag-research kayo para masagot niyo ng maayos pag tayo ay tinanong ng mga ganitong tanong. Yon. So next question natin mga bay, saan ka ba mag-stay doon? So dapat mga bay, naka-prepare tayo sa ating hotel booking. Tapos ito, dapat din ninyong i-familiarize mga bay kung ilang days ka doon mag-stay sa hotel na yan, complete address ng hotel. Yun, kasi posibleng tatanungin nila sa inyo kung anong address ng hotel, pangalan ng hotel, at saka ulitin ko, ilang araw ka sa hotel na yan. Dapat nyong i-familiarize mga bay. Tapos next question mga bay, ilang days ka ba mag-stay sa Dubai at kailan ang balik mo dito sa Pinas? So ito mga bay, dapat din ninyong i-familiarize o i-check ninyo ang inyong ticket. I-memorize ninyo ba? Kasi hindi maganda mga bay na pag tinatanong kayo ng immigration officer na kailan yung balik mo sa Pilipinas, tapos sabihin mo lang sa immigration officer na, tika muna ma'am, titingnan ko muna yung ticket ko. Hindi maganda yan mga bay para sa kanila. Kaya mas maganda pag alam na alam mo, memorize mo yung return ticket mo. Yon. Pupunta naman tayo sa visit visa. Tapos tatanungin ka ng officer na anong gagawin mo doon. Siyempre, ang isasagot mo yan mga bay, bibisitahin ko ang asawa ko, ang tatay ko, o yung kapatid ko. Yun mga bay, kasi visit visa yung hawak mo. Okay naman kung sabihin mo mga bay, mamamasyal ako doon, pero mas maganda mga bay pag ang isasagot mo ay bibisitahin ko doon yung tatay ko, for example, kanyan. Tapos follow up question ito mga bay ng officer, sponsored ba yung travel mo? Kasi kadalasan mga bay, yung mga visit visa ay sponsored yung travel nila. Yon. Yes or no lang ito mga bay. If yes, dapat mo nang ihanda yung invitation letter mo, yung affidavit of support. Yon. Tapos proof of relationship mga bay. Dapat mayroon kang birth certificate ng inyong sponsor, mayroon kang OEC ng sponsor mo, passport copy, at saka Emirates ID. Tapos kung ano-ano pang mga legal documents ng inyong sponsor, dapat mayroon kang hard copy. Kasi pag hinihingi ng officer na yan, mayroon kang ipapakita. Tatanungin kanila, katulad ng sa visit visa, na ilang days ka ba mag-stay doon, kailan yung balik mo. Dapat alam na alam mo yan mga bay. Kumbaga nasa ticket natin yan, dapat nating i-memorize or i-familiarize. So next natin na question mga bay, posibleng tatanungin ka na, may balak ka bang maghanap ng trabaho doon? Yun mga bay, siyempre ang sagot natin yan, wala po ma'am, bibisitahin ko lang po yung asawa ko. Pag naka-visit visa ka at saka pag naka-tourist visa ka, sabihin mo na, ay hindi po sir, magtutour lang po ako doon. Yan lang. Kasi hindi pwedeng sabihin mo na, ma'am, pag mayroon pong opportunity doon, sir, ay pwede ko mag-apply ng trabaho. Huwag na huwag ninyong sabihin yan mga bay, kasi siguradong i-offload kayo ng officer na yan. Yung offload pala mga bay, meaning to say, hindi kanila papapaalisin ng bansa. Yun, kasi maghanap ka ng trabaho Yan. Tapos next question mga bay, ano ang trabaho mo dito sa Pilipinas? Yun, siyempre dapat mong i-prepare ang inyong company ID, yung ATM card mo, certificate of employment mo, importante yan. Pag mayroon kang credit card, ATM card, bank statement, i-prepare mo na yan, kasi posibleng hanapin yan ng immigration officer sa'yo during interview. Yun, tapos yung leave mo, siyempre, dapat mayroon kang leave na pirmado sa inyong sa company mo or HR mo. Yun, dapat nakahanda yan. Kasi siyempre posible na tanungin ka kung anong source of income mo or anong trabaho mo dito sa Pilipinas. Yun. At saka ito mga bay, pag ikaw ay nagtatrabaho sa government, huwag ninyong kalimutan ito mga bay ha. Dapat mayroon kayong authority to travel na pirmado sa inyong opisina or head of department ninyo. Kasi napaka-importante yan.
Personal na experience ko yan dati mga bay. Nung nasa Pilipinas pa po ako. Pumunta ako ng Singapore. Talagang hinahanap mga bay yung authority to travel. Yon. So ito mga bay, yung mga immigration officer po ay hindi lang po sila nakabase sa ating mga documents para tayo ay makalabas ng bansa. Kumbaga binabasihan din nila kung paano natin sasagutin yung mga tanong nila. Yon, kaya dapat maayos yung pagsagot natin sa kanilang mga tanong mga bay. Yon, kasi siyempre pag hindi natin masagot ng maayos yung mga katanungan nila ba, posible tayong ma-offload yan. Kaya isa din sa mga tip ko sa inyo mga bay, pag tayo ay nakaharap na sa kanila, tinatanong na tayo, siyempre mayroong tension konti, hindi naman natin maiwasan yan. Kumbaga as much as possible, relax lang tayo, medyo confident lang tayo. Hindi lang naman overconfident mga bay. O yun, parang kalmado lang tayo ba. Tapos yung pagdamit natin mga bay, medyo yung maayos din. Yung parang kapanipaniwala ba na maka-afford tayo na mag-tour sa ibang bansa. Hindi ko naman sinabing mag-Amerikana tayo. Yun, yung bang parang forma natin ba. O, kasi siyempre pag mag-ordinary t-shirt ka lang, mag-shorts ka lang, ano yan sa kanila mga bay, parang iniisip nila na bakit magtutour to? Baka maghanap to ng trabaho, mayroon tong ibang pupuntahan doon. Kaya alam naman natin ang Philippine Immigration Officers na stricto sila sa mga ganyan mga bay. Maraming ang na-offload makita naman natin sa mga news dyan. Kaya yan dapat nating paghandaan mga bay. Tapos ito pa, napaka-importante ito mga bay ha. Magdasal tayo mga bay. Oo. Mag-pray tayo na sana matapat tayo or mapunta tayo sa mga medyo mabait na mga officers. Kasi pag napunta tayo sa mga masusungit, medyo matatanda na mga bay, na Ginoo ko, medyo mahirap mga bay. Tapos mapunta ka sa second inspection, ganyan, second interview, mahirap na. Kaya importante mga bay, magdasal tayo sa taas na matapat tayo sa mga mabait na mga immigration officer. Kasi sa mga hindi nakakaalam mga bay, marami yung linya yan, mga cubicle mga bay ba, doon sa airport ba, bago tayo makasampa sa aeroplano, marami yung nakapila niyan mga bay, papunta sa mga immigration officer. Yon. Oh, yung sa mga hindi nakakaalam ba, oh, doon sa airport ba, yon. So kapag bago ka pa lang sa channel namin, please don't forget to like and subscribe. Keep safe mga bay, and God bless everyone. See you sa susunod na naman nating mga vlogs. Thank you pare. Good. Okay, thank you. Wow. Ang gandang road dito mga bay oh.